Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik si Sir Ken and today I will be presenting our lesson sa IT Update 4. Yung magiging title ng topic natin is Programming Basics for Games Using Unity Engine. In this presentation, i-cover natin yung tatlong core concepts: classes and constructors, OOP encapsulation, and OOP inheritance. So essentially ito kapag nagre-create tayo ng mga game systems. Okay? So, may mga time ba na napapaisip na lang kayo kung paano nga ba nagre-create yung mga characters sa loob ng laro? Paano nga ba sila nakokontrol? Or paano nga ba sila na-update without rewriting the code? So, yung magiging sagot dyan is C, Object-Oriented Programming or OOP. And today, i-explore natin yon step by step. Okay? So, punta tayo sa first topic natin, which is classes and constructors. So, si class is ito yung parang pinaka-blueprint ninyo sa isang object. Sa game development, we use classes to define what an object is and kung ano yung kaya niyang gawin. So, for example, si player class, kaya niyang i-define si health, speed, ano pa ba? Strength, yung mga yan. Okay? While si constructor naman, siya yung ginagamit natin to initialize the values when the object is created. Okay? So ngayon, gawa tayo ng player class. Yan, public class player. So ito yung magiging blueprint natin. Okay? Next, mag-add tayo ng variables na nagde-describe kay player. So ito yung i-define natin or ito yung magiging properties natin. Okay? Public int health, then public float speed. Yan. So ngayon, meron ng attributes yung player natin. Meron na siyang health, meron na din siyang speed. Ngayon naman, para magamit natin to, mag-a-add tayo ngayon ng constructor. Okay? Para magamit natin yung values na to, kailangan natin gumamit ng constructor. So una, gawa tayo ng constructor, public player. Always remember, parehas dapat yan. Then, since integer yung health, gawin natin int health and float s. Yan. Ito yung magiging parameter natin. Parang nasabi ko na yan sa previous lesson natin. Okay? So, yan. Health is equal to parameter h. And the speed is equal to parameter s. Ayan. So, ine-ensure na ito na yung player na na-create is may values na agad. Finally, mag-create tayo ng another class. Dito, i-initialize na yung itong mga nilagay natin dito. Okay? So, public class game. Ayan. Lagay tayo ng method start. Ayan. So, mag-create na tayo ng object. Player 1. So, ito yung magiging new object natin or new player object natin. New player. Ngayon, ilalagay na natin yung magiging values ng health. Ito. So, 100 and then 5.0. Ayan. So, dito, ibig sabihin, may health na si player. May health tsaka speed na. Okay? So, nakakasunod tayo sa class and constructors. So, ngayon, dako naman tayo sa encapsulation. Ano nga bang ibig sabihin ng encapsulation?
Encapsulation means protecting data and controlling access to it. So instead na ina-allow natin yung direct modification of variables, we use methods to manage them. So ini-improve nito yung security and prevent niya yung errors. Okay? So gagamitin natin itong buong class na ito. Okay? So una, i-restrict natin yung direct access to the variables. So paano gawin yon? Gawin lang natin itong private. Yan. So pag ginawa natin itong private, ibig sabihin hindi na siya modify directly. Okay? Then add tayo ng getter method. Paano nga ba mag-add? Ayan. Dito tayo sa loob ng player mag-add. So public int get help and then return help. Ayan. And then mag-add ulit tayo ng set method. Okay? Itong set method na ito is to safely modify help with validation. Okay? So mag-add tayo. Public void set help in H. Yan. If help 0, help is equal to H. Yan. So, ito, this ensures that the values remains valid. Okay? So, yan yung sa encapsulation. Para mapigilan natin yung direct access, ginagawa natin siyang private. Okay? Para maiwasan natin yung modifications. Okay. So, dako tayo sa last topic natin which is the OOP inheritance. So, ano nga ba si inheritance? Inheritance allows a class to reuse properties and methods from another class. So, inaalaw niya tayong ma-reuse yung different properties and methods na galing sa ibang class. So, this helps reduce repetition and makes code easier to manage. So, for example, may mga different characters ka sa game, pero they share the same or common features from a base class like yung health, speed, strength, yung mga yan. So, i-extend natin yung player class to create a specialized character. So, paano yon? So, punta tayo dito. So, public, gawa tayo ng another class. Gagawin natin is warrior. Player. Yan. Ngayon, dito, sa ginawa nating class na to, ini-inherit niya na yung mga features or mga values na nandito sa loob ng player. Kasi nga, gumamit tayo ng, ayan, kinuha natin yung player class. Okay? Ngayon, mag-a-add tayo ng unique value dyan sa warrior class na yan. Unique value, ibig sabihin sa kay warrior lang siya. Hindi siya pwede sa player dito. Hindi niya ma-access dito, kundi sa warrior class lang siya. Okay? So, paano? Public int attack power. Kamo na lang. So, ito yung magiging value ng attack power niya. Ngayon, mag-add tayo ngayon sa loob ng attribute ng constructors. Okay? So, itong constructor na to is for the warrior lang, warrior class. Okay. Public warrior int help float s int attack. So, maglalagay tayo ng base. Kasi nga, yung base dito is ini-inherit na niya yung
andito sa player natin, sa class player natin. Okay? Base. Yes. Ayan. So, nakapaloob dyan yung magiging attack power, attack. Ayan. So, this ensures that the child class uses a parent constructor. Itong constructor na to. Okay? So, ngayon, create tayo ng warrior object. Yan. Dito na lang. So, dito, nilalagay natin is kapag nag-start si game, warrior warrior 1, new warrior. So, meron tayong object kay player, meron din tayong another object kay warrior. Okay? 150 for the health, 4.0 for the speed, and then 50 for the attack power. Okay. So, dito naka-create na tayo ng fully functional warrior character, inheriting the values from or inheriting the constructor from the previous player class. Okay? So, to summarize lahat ng na-discuss natin ngayon, classes and constructors allow us to define and initialize objects. Encapsulation protects data and ensures controlled access. And lastly, inheritance enables code to be reused sa buong game natin. Okay? So that concludes my presentation on programming basics for games. So next episode, matatakel natin is yung different game movement or player movement. Okay? So thank you for watching and I hope na may natutunan kayo ngayong araw na to. Okay? So see you next episode. Peace out.